Daan-daang pamilya rin mula sa Pangasinan hanggang sa Davao ang apektado sa baha. Sa Occidental Mindoro, isang tulay ang winasak ng rumaragasang alon habang problema naman ang landslide sa Iloilo. Nakatutok si Claire Delphine. Sa taas ng tubig baha sa ibabaw ng pader dumaan ang estudyanteng ito para makapasok sa eskwelahan sa Calasiao, Pangasinan. Kahapon pa nagsimulang bumaha nang umapaw ang Marusay River dahil sa pag-uulan. Sa barangay Taliba, Gabewang ang baha. Halos 300 pamilya ang apektado. Pag malalim yun, natatakot po kami baka ianod kami ng agos. Ang mga residente gumawa ng hagdan paakyat sa kani-kanilang bahay mula sa binahang kalsada. Pero wisyo rin ang baha sa mga motorista. Ilang palayan sa Mangaldan ang binaha na rin. Ang mga taga-Gravahan Matina sa Davao, alerto sa pagtaas ng tubig sa Davao River. Ang ilan agad inilipat sa matataas na lugar ang mga gamit para di masira ng baha. Pinatibay naman ng iba ang pundasyon ng kanilang bahay. Naginahinay o panghipos kay magkumpiyansa ka ana, wata ka baluday ana, taon-taon musaha ka naman ng tubig. Sa barangay Bugak naman, aabot sa 20 pamilya ang apektado sa lampas tuhod na baha. Sa Occidental Mindoro, bumigay ang tulay na ito dahil sa malalakas na alon kasabay ng matinding ulan. Ayon kay Youth Cooper Robert Asignacion, nadadaanan pa raw nila ang tulay nitong Miyerkules. Gumawa na lang muna ng pansamantalang daanan para makatawid ng ilog ang mga tao. Sa Tigbawan sa Iloilo, abala ang mga taga-barangay Bagakay sa clearing operations kasunod ng landslide. Ang mga daan naman sa Barangay Paro at Barangay Aluptibian, sarado pa rin sa malalaking sasakyan. Binabantayan rin ng otoridad ang 2 barangay dahil sa panganib ng landslide matapos may makitang mga bitak ng lupa. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.